beloved, Boss Mike Cervera. So punta na natin mga kababayan. Ito hong binulgar ni Yusek Claire mga kababayan. Malupit ito ha. O, pasok! Sara, Pasok! kaya mga mali. Konektado ho ito. Konektado ho ito dito ha mga kababayan ha. Diyan. O, kita nyo ha. Itong nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa Ghost Flood Control Projects. Pero baka lalong magulat ang taong bayan, pati ang kanilang taga-suporta, yan yung mga DDS na bobotang kung paano nagkamal ng napakalaking pera, halaga, si Sara Duterte, mga kababayan ko. Di ba? Dito yung kasunod yan, mga kababayan ko. Attorney Claire, pasok! Sara, na yung mga maletang yan ay panahon pa ng kanyang ama. Gamitin na natin yung words niya na may pera talaga sa maleta. At ang pera sa maleta ay matagal na nilang alam. Correct. Aminado si VP Sara na yung maletang yan hindi sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Tama. Okay, ito. Himayin natin ito sinabi ni VP Sara, hayop Ayan. ka. Any reaction on that? Magnanakaw ka, Sara, hayop ka. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President. Matagal na nilang pinag-uusapan, mga ka-clear, bago pa or pagpasok pa lang nila bilang President and Vice President. So, ibig sabihin, na paamin si VP Sara na yung mga maletang yan ay panahon pa ng kanyang ama. Ay, oo, Attorney Claire, correct ka dyan. Kasi nga pinakita ko na yan yung mga mali-maleta, alam mo kung nasaan? Nasa bodega ng mga Duterte. Nandun pa nga yung kanilang hindi nila natanggal, di ba? Hindi nila natanggal yung family picture ng mga Duterte. Tapos nandoon yung mga mali-maleta. Natandaan nyo ba yon? Ginawa nating content yun di ba? Ay, grabe talaga mga Duterte. Oo. Naaambunan kaya itong mga DDS na to. Kaya sobra-sobra na lang silang makahimod ng puwet, di ba? Sige, tuloy. Maliwanag. Ibig sabihin, yung maleta ng pinag-uusapan niyan, wala pang alam si Pangulong Marcos Jr. Correct! Walang alam. Walang alam si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Si Sara Duterte, alam niya na yan. Di ba? Mga kababayan ko, maliwanag ho yan Galing siya, bungangang malaki ni Sara Duterte. Di ba? Galing siya bungangang malaki ni Sara Duterte yon. Hindi na naman maiintindihan ng mga DDS kasi gusto nila fake news tuloy. Matagal na naming alam yan. Ulitin natin, Ulitin natin. Sige. Any reaction on that? Billions of money. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Diba? So, mga ka-clear, maliwanag. Yun mismo. Inamin mismo ni VP Sara na yung mga maleta daw. Ako kasi hanggat hindi ko nakikita kasi may pera sa maleta, ayoko muna mag-judge, di ba? Kasi pwedeng maleta lang yan. But anyway, dito naman kasi, inamin niya na. So, gamitin na natin yung words niya na may pera talaga sa maleta. At ang pera sa maleta ay matagal na nilang alam. Bakit? Kung matagal nang alam, attorney, bakit hindi man lang sinasabi ni Sara? Matagal na panahon pa pala ng tatay niyan, magnanakaw na yung mga hayop na magnanakaw na yan. Di ba? Kaya mga kababayan, para matigil ang mga magnanakaw, iboto natin si Attorney Claire Castro, Auntie Claire sa Senado. Mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yan. Nagpunta ba kayo sa kanyang channel at pinanood at i-comment niyo yung Auntie Claire sa Senado?
Oo, mga kababayan, sa 2028 ha. Mga kababayan ko ha. Oy, shoutout to sa inyo, hindi ko kayo makita ha. Oo. Oh, ako babawi na lang ha. Eva, o basta, ano yan? Eva Narita, yung ating mga members, yung mga bisita, Ana Brina, Bergie Berhel de Dios, Malu Siron, yan, nako, napakahirap ko, 'di ba? Na ano, mga kababayan, sugurin niyo to, si Atty. Claire Castro. Sabihin ninyo, mga kababayan, kapag hindi siya tumakbo na senador, mag-unsubscribe na tayong lahat sa kanya. Unsubscribe na tayo. Oo. Kaya mga kababayan, anti-Claire sa Senado sa 2028 mga kababayan ko. Sabi kanyo ni Boss Mike, mag-unsubscribe na kami sa iyo kung hindi ka tatakbo bilang senador. Kanyo punta nyo. Oo, lahat kayo punta nyo doon sa channel. Okay, comment nyo doon, gano'n Oh. Sige tuloy. Ganun lang na narinig. Bago pa or pagpasok pa lang nila bilang Pangulo at Vice President. Pero ngayon lang ito lumabas dahil may nag-witness. See? Hindi ako naniniwalang gano'n. Naglabasan ito kasi nauna si Pangulo riyan. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nauna sa pag-i-expose ng mga magnanakaw na yan. Kaya ngayon, mga kababayan, bida-bida na sila. Marami nang nagbida-bida dahil marami na nga, may in-expose na nga ni Pangulo Kaya ngayon, bida-bida sila di ba? Ganun yun, tignan nyo si Robin Padilla. Matapos makipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Iran, ayun, panay ang palabas ng picture ng ambassador ng Iran. Di ba mga kababayan? Yung ambassador ng Iran, panay ang post na kasama ni Robin Padilla. Grabe, tapos pinapakalat nila na si Sara daw ang kumausap ngayon. Kita nyo yung kapal ng mukha mga kababayan? Kita nyo yung kapal ng mukha ni Sara Duterte? Si Sara Duterte daw ang kumausap sa gobyerno ng Iran para daw tayo makadaan. Yun yung bago nilang propaganda. Si Sara Duterte na naman daw nakipag-usap. Credit grabber talaga mga puki ng ina, di ba? Mga kababayan ko. Sige, Atty. Claire. Tama naman sige, tuloy. Aminado si VP Sara na yung maletang yan hindi sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Correct. Maliwanag. Tama. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Oo. Maliwanag pa sa bumbunan. Ni Marcoleta. Maliwanag pa sa bumbunan ni Harry Roque. Maliwanag pa sa kabobohan ni Sara. Di ba mga kababayan? Ganun sila. Huwag na kayong magtaka. Ngayon nyo lang nalaman, mga kababayan ko, na inaako nila na si Sara daw yung si Sara Duterte daw yung nakipag-usap sa Iran. Ay, nako, nakakaawa na lang talaga ito ba DDS dahil wala hong nagagawa si Sara. Kaya ma-make news na lang para meron namang maipagbida-bida sa mga tangat bobo na taga-suporta nila. Di ba? Bumbunan ni Magalong, sabi nito. Nagre-reflect diyan sa Senado. Sabi nga ni Senator Ping Lacson. Si ano yun? Si Marcoleta nga yun, mga kababayan. Binanata na naman. Ay, nako. Mas maliwanag pa sa sumisinag sa bunbunan. Grabe. Vlogger na vlogger talaga si Atty. Claire, no? Di ba, mga kababayan? Vlogger na vlogger talaga. Eto, mga kababayan ko. Buti pa si Pangulo. Kita nyo, mga kababayan ko. Pasok. Kay PBBM, ang isang batang babae. Ito, bago ito kasi mag-Holy Week, hindi natin natalakay. Sige, isingit ko lang mga kababayan para naman na makapagbigay tayo ng reaction dito, mga kababayan, Sumagot na. Sa liham, meron isang bata na parang biktima. Parang kung ano yung biktima ni Kibuloy, ganun yung mga nangyari sa kanila. Ang nangyari sinamantala ng bata yung pong graduation
para ho manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. At eto na nga mga kababayan, ano, ang nangyari. Oo. Alam nyo naman si Pangulo, di ba? Matindi. Punta muna natin kung sino nga ba yun. Eto ho yun, panoorin natin. Now, I Hmm. walked out of my graduation today. Mga kababayan, pakinggan nyo ho itong makabagbag damdamin na na liham ng batang are. Nene, pasok. Umpisa natin. Pakinggan ho natin. Ang bata ho, pasok! Mr. President, I'm Mau. I walked out of my graduation today at Caloocan Elementary School to submit a petition at the office of Sangguniang Panlungsod Nako. versus a kagawad of our town, Barangay Caloocan. I will be praying and walking 14 kilometers with my Ate Camille. See, I am a Redeemer kid. I have 28 brothers and sisters at Redeemer Homeless Mission, a Christian non-profit dedicated to lifting Mas magaling pa ito, salaysay, mensahe, si Maureen, di ba? Di ba, Addictus Rex? Mas magaling pa tong bata kaysa kay Sarah eh. Manalumpati. Tuloy. homeless children and families. I have been here since the beginning of this mission in Manila at the Papuri Popsicle Shop in East Camias, Quezon City, Nako. where we sheltered 72 homeless clients on March 20 to 28, 2020. I was 6 years old then. I was in every feeding. I have seen this ministry grow to what it is today. I have taught over 35 children how to read. We have feed, clothe, and bring people to the hospital when they are sick. We raise money to make sure the kids have milk and diaper. And we help kids get their birth certificates. We've done 43 of them already. We also raise money and help families build homes, replace roofing and walls after a storm. There are 4 mothers here, including mine, Mama Michelle. They help us cook, laundry, do our homework, and we have created our own version of the Lord's family, lifting each other up in seasons of life. In the last year, you have been at the forefront of EDCOM 1, the first Congressional Commission on Education, encouraging kids like me to read. May I share to you my experience in the mission field, on the ground with the poor people. Kids like me love to read, and we would do it every day if given the opportunity. One of my sisters, Ivy, loves to read, but on her way home from school on November 17, 2022, and on February 14, 2023, she was raped twice by a son of a kagawad in our town. Ivy got pregnant from the first rape, and the kagawad kidnapped her, sent her to Montalban, Nako. and had the baby aborted and murdered. Nako. Then the tauhan sent with Ivy raped her again, and she now no longer goes to school. Grabe. This kagawad has one more son too that raped a girl named Judy Ann in 2018. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Yung kagawad at anak niya mismo, mga kababayan, ang nang-aabuso. Parang si Kibulo yan, no? Tsaka si Digong. Tuloy. As a child, I have watched this kagawad threaten us, cut and steal our electrical wires. Kita nyo, parang si Digong na si Digong, ano? Nagbabanta pa. So we have no electricity.
and cut and steal our wires on the balloon. So we have no water. Set grass, fires to kill us, put nails in our tires, destroy our coconut plants, and steal our tanim. Many of the families here stay in survival mode because government people make life very, very difficult. Question, Mr. President. Yes. How will we read if we are being raped? How will we read if our own government people cut our electrical wire so we have no lights? How will we read if our own kagawads cut our balloon wires so we have no water? We are kids. We are not involved in your political parties. I just want to go to school without being raped. So can you please help us, Mr. President? Ako. By the time you read this, Ayan na mga kababayan ko, may binabasa ho ako rito. Eto ho mga kababayan. Oo. Yung pong AMLA. Tatalakayin ho natin mamaya yan. So ngayon mga kababayan, yung nga ho yung panawagan ng bata kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam nyo naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, tandaan nyo po ito. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay makakabataan ho yan. Oo. Mahal po ang mga kabataan. Mahal, ibig sabihin, mahal niya, gusto niyang arugain, tulungan, at itama sana ng maging lumaki na maayos na bata at maging successful. Hindi ho katulad ng grupo ng mga Duterte kasama si Kibuloy. Ang ginagawa po nila mga kababayan, binibetchut, ano po, oo, 'di ba? Inaabuso. Okay, kaya nga ho nakulong si Kibuloy eh. 'Di ba? Yan ho ang kaibahan ng Pangulo. Ang Pangulo totoong mapagmahal. Ang mga kulto ni Duterte, ayan tignan nyo, ang mga binibetchut nila, mga 12, 13. Di ba may vlogger silang ganyan? 12, binibetchut na. Samantalang siya mga kababayan mukha ng kalabaw na tumanda sa bukid. Di po ba? Yun ho ang kaibahan. Kaya ho ang Pangulong Bongbong Marcos, eto na, pasok. At kay PBBM ang isang batang babae mula sa Camarines Sur para isumbong ang mga umano'y pang-aabuso ng isang opisyal sa kanilang barangay. Ang sagot ng Pangulo sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Galit na galit daw ang Pangulo nang mabasa ang liham ng isang estudyante mula sa Caloocan Elementary School sa Tinambak na nanawagan kay PBBM ng tulong dahil sa umano'y mga insidente ng pang-aabuso ng isang kagawad sa kanilang lugar. one of my sisters, Ivy, loves to read. But on her way home from school on November 17, 2022, and on February 14, 2023, she was raped twice by a son of a kagawad in our town. Ivy got pregnant from the first rape, and the kagawad kidnapped her, sent her to Montalban, and had the baby aborted and murdered. Then the tauhan sent with Ivy raped her again. Ayon sa 11-year-old na si Maureen de los Santos mula sa Redeemer Homeless Mission, sumulat siya sa Pangulo para tugunan ng kanyang takot na maabuso rin gaya ng kanyang kaibigan. Paano raw sila mag-aaral kung inaabuso umano ang mga kababaihan? Naikwento rin ni Maureen na may ilang taga-gobyerno raw ang nagpapahirap sa kanilang buhay dahil sa pagpuputol ng kanilang kuryente. Ang kagawad na ama raw ng nang-abuso sa batang pinangalanan niyang si Ivy Elpa, tinatakot daw sila at ninanakaw ang kanilang mga pananim. Sumagot si PBBM at sinabing halos naiyak siya sa kwento ni Maureen. Nagpadala na rin daw siya ng pulis sa kanilang barangay para protektahan ang mga batang gaya ni Maureen. Sisiguraduhin din daw ng Pangulo na makakapag-aral ang bata na anya ay matapang at matalino. Kaya naman mas matalino pa nga yung bata kay Sarah. Diyos ko naman, halatang halata naman, di ba mga kababayan ko? Kayo, sino mas matalino, yung bata o si Sarah?
Oh, tuloy. Nanyayahan niya ito na lumapit lang sa kanya kung may kinakailangan. Yo. Kinahaponan ngayong araw, kinumpirma ng DSWD na nakapulong na nila si Maureen para mag-deliver ng psycho-emotional counseling para sa mga kabataan ng Redeemer Homeless Mission at financial assistance. Tutulungan din daw magsampa ng kaso ang naabusong bata laban sa suspect. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na nakikipag-coordinate na sila sa mga lokal na istasyon. Base sa impormasyong hawak ng PNP, may rape case na nakabinbin laban sa suspect at kasalukuyang nasa detention ito. Sumagot na ang Redeemer Homeless Mission sa Billionaire News Channel pero hindi pa nito na ibibigay sa atin ang buong detalye ng sitwasyon ni Maureen at ng mga bata ng Tinambak, Camarines Sur. Para sa Agenda, Ivy Reyes. Grabe, no, mga kababayan, nasa ano pa, shelter sila, no? O parang ampunan, ano, mga kababayan. Tapos ganun, no? Yung bang alam nyo na wala nang kakayanan yung mga bata pa, o tao na, sige. Mga kababayan, aabusuhin nyo pa. Parang yung mga DDS, di ba? Ganyan din sila. Walang pagkakaiba. Ano yun, Boss Mike? Alam na nilang bobo tanga, sinasamantala pa. Tama, mali. Alam na ng mga kulto ni Duterte na mga bobo at tanga, abay, sinasamantala pa nila yung mga taga-suporta nilang mga bobo at tanga. Di ba ba? Wala akong pagkakaiba yun. Ganun na ganun. Di ba? Oo, si Sara, pandesal lang. Di pa justify. Oo, grabe, kabobo. Ayun na nga, sinasabi ko na nga na mas magaling pa ho yung bata kaysa kay Sara Ito ho kasi yung mga sinasabi ko kanina na maraming nagagawa si Pangulo na, alam niyo yun, hinahangaan ngayon ng mga Pilipino. Kaya kung ano-ano na lang yung mga nilalabas nilang ka-fake newsan para sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, nandyan na ho yan, number 1 ngayon na pang nila, may mamamatay na raw si Pangulo ngayon 2026. Sabi ko naman, yung ginagawa nila, sila yung namatayan, di ba? Hindi naman ho si Pangulong Bongbong Marcos. Malay nyo, sumunod na si Pulong. Kita nyo naman yung itsura. Parang may sakit ng AIDA, di ba? Mga kababayan, yun ho, di ba? Sakit ho ng mga hindi ho mapakali sa isang kepias, yung ganong mga sakit, di ba? Kaya kayong mga lalaki dyan, mag-ano nga kayo dyan, maging loyal kayo sa mga asawa nyo. Our beloved Boss Mike Cervera.